OFW dahil nga affected din sila sa crisis sa bansa nila. Hindi natutuloy yung uwi nila, hindi natutuloy yung gala nila. Paano masusustain yung monthly ng mga sasakyan? Kasi yun yung pinagmumulan ng panghulog. Ang isa pang car rental na ito, nag-abiso na ng taas singil dahil na rin sa patuloy na pagbahal ng petrolyo at iba pang operational costs. Ayon sa isang business group, marami pang ibang maliliit na negosyo ang umaaray na. 90% na enterprises natin micro. Talaga hindi na kaya. Dumada yung ayuda yung marami. Para sa isang ekonomista, kailangang bilisan ang pagpasa ng emergency spending bill para mapalawak pa ang pamimigay ng ayuda sa mga pinakaapektadong sektor. Kasi hindi naman talaga na-anticipate ng 2026 budget yung ganitong klaseng kalawak na krisis. Although merong mga emergency funds here and there, ay kakailanganin talaga ng bilyong-bilyong piso para dun sa sustained na ayuda. Pero tutol si Punong Bayan at ang Makati Business Club sa pagsuspinde sa fuel excise tax. Dahil kulang na nga ang pondo ng gobyerno, mababawasan pa ang kita nito na pwedeng gamitin sa ayuda at iba pang pangmatagalang proyekto. Isa pang problema, ayon kay Punong Bayan, ang inaasahang pagsipa ng presyo ng mga bilihin dahil sa patuloy na paghina ng piso kontra dolyar. Bagamat bahagyang nakabawi kumpara noong Martes, nananatiling mahigit 60 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar. Tuwing humihina yung piso kontra dolyar ay nagiging mas mahal yung imports. Asahan na lalong tataas yung tinatawag na inflation rate or bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sinasabi ng DepDev, abot yun ng double digits pagdating ng May. Kasi hindi lang naman yung langis yung apektado. Para naman hindi maubos ang supply ng langis, naglabas ng mas mahigpit na guidelines ang Energy Department laban sa hoarding at panic buying, tulad ng posibleng paglimita sa volume ng langis na pwedeng bilhin ng bawat consumer o kumpanya kung kinakailangan.